Mabilis na pagsiservisyo, syempre online transaction, paperless transaction, meron na tayo niyan. Usapang pangkabuhayan, dito lamang sa Bantay OCW. Ito po ang boses ng OFW. Makakasama po natin si Ginoong Manny Pascual, ang Pangulo ng GPRS, ang Global Pinoy Remittances and Services. Mr. Pascual, welcome po sa Bantay OCW. Maraming salamat po sa kakataong binigay niyo sa amin dito, at least na-invite niyo po kami rito sa Bantay OCW. Salamat din po sa pagpapaunlak dahil mahalaga itong pagkukwentuhan natin. Mr. Pascual, sabi natin kaya nag-OFW ang ating mga kababayan dahil po sa kabuhayan. At meron na silang GPRS. Ano po ba itong konsepto ng GPRS at anong nagtulak sa inyo, Ginoong Pascual, na ito ay i-alok sa ating publiko? Actually, siyempre, nung nagsimula kami, parang, siyempre, ordinaryong negosyante ka lang din na gusto mong makatulong sa pamilya mo, mag-provide mo yung pangangailangan nila, di ba? Kamalong nagkaroon ako ng isang pagkakataon na makarating sa ibang bansa. Nakita ko yung mga kapatid natin, mga OFW doon. Alam mo, sa totoo lang nung una, hindi ko maintindihan kung bakit sila tinatawag na OFW. Oh, yung buhay na bayani. Buhay na bayani. Pero alam mo, nung pumunta ako doon ko na natanto kung bakit sila tinawag na mga buhay na bayani. Kasi nakita ko yung sitwasyon nila doon. Na alam mo, na sa totoo lang, proud na proud ako kasi nakita ko yung mga tao doon na grabe pala talaga yung sakripisyo na ginagawa nila para lang mabuhay yung pamilya nila dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko, tamang-tama tong company natin, tong Global Pinoy Remittance and Services sa kanila. Kasi yung mga OFW natin doon sa ibang bansa, normal na nilang ginagawa yung pagpapadala ng pera dito sa Pilipinas. Tama? So, dahil sa GPRS, matutulungan natin sila na yung dating pagpapadala nila ng pera, ngayon ay magiging hanap buhay na nila. Oo. Sige nga po, isa-isayin muna natin yung serbisyo. And then, kung paano naman ito, maaaring maging kabuhayan ng isang OFW o ng pamilyang OFW. Paano po yung remittances na yan? Paano sistema? Kasi po yung mga OFW sa ibang bansa po, ang ginagawa niyan, usually every week, minsan naman twice a month, nagpapadala ko talaga ng pera yan sa mga kapamilya nila dito sa Pilipinas. So pupunta po sila sa mga remittance company. Okay. No? So sa ginawa po naming sistema, yung mga OFW na sa ibang bansa, sila na ngayon yung ginagawa naming remittance agent namin sa ibang bansa. Kumbaga, dati pumupunta sila sa mga remittance company para magpadala. Ngayon po, ikaw na ordinaryong OFW, pwede ka na magpadala ng mas murang service charge papunta sa Pilipinas. Ang kagandahan nito, pwede mo na siyang maging hanap buhay kahit nasa bahay ka lang. Kasi yung mga kasama mong OFW na magpapadala, minsan nakikisabayan. Ang ginagawa mo, pwede mo nang pagsabay-sabayin lahat ng Isang bulto na. Isang bulto na lang. Isang beses ka lang nagkaroon ng service charge. Then, yung mga kaibigan mo nagpadala, natipira na sila dahil pinadaan sa'yo, ang maganda nun, kumita ka pa. Oo nga. Dahil sa sistema Mas mura po ang mga charges na ganyan pag maramihan na. Opo. Mr. Pascual, ano po? Kasi ano na lang kumbaga imbis na maraming charges pa, sa GPRS, isang beses ka na lang na-charge. So itong nagbulto na ng mga padalang yan, siya ngayon yung nag-ahente, siya ngayon yung naghahanap buhay na OFW. Ganun naman po ang kalakaran doon nung nagpunta po ako sa ibang bansa. Nakita ko po na yung mga OFW pala doon, grupo-grupo pala sila. Opo. Ang ginawa ng mga grupo-grupo na yon, meron sa kanilang isang nagkaroon ng sistema ng GPRS. Tapos yung grupo na yon, 'di ba? Isa na lang ang nagpapadala, lahat ng 'yon na-accumulate nila. Ngayon yung pera na imbis na napunta pa sa ibang remittance company, naging savings ng grupo nila at nagiging livelihood program pa ng mga OFW sa ibang bansa. That's good. Totoo po yun. Talagang itong grupo-grupong ito, itong support system ng bawat OFW sa abroad. At yung grupo-grupong yan, mientras may mga proyekto sila, Mr. Pascual, lalo pa, sabi nga natin, yung puso at saka yung dugo ng kanilang mga padala, ito yung suma total ng pag-abroad ng isang OFW. Napakahalaga sa kanila niyan. Tama po yun. Kasi sa OFW, sa totoo lang po, dugot pawis ang ginugugol nila para lang makalikom ng ganung pera. At natanto pa nila nang nakilala nila yung GPRS na dahil sa ginagawa nilang sistema, yung dating expenses nila, ngayon nagiging savings nila, na nagiging pangdagdag nila, na maging kapital, later on pag-uwi nila sa Pilipinas. So income na yon. Yes, Oo. Capital na kanyo. Alright, so yun yung sa remittance. Ano pa po mga serbisyo ng GPRS?
ticketing. So accredited po tayo, hindi lang dito sa sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Meron din tayong travel and tours, bills payment o yung parang tinatawag na bayaran ng mga bills dito sa Pilipinas. Meron din tayong e-loading, no? Distributor po tayo ng Smart Globe and Sun. Meron din po tayong bagong service po, yung tinatawag naming padala po ng gamit, courier services. Ba, all-in-one na ata itong GPRS, ha? Opo. Kung anong kailangan sa buhay ng OFW, meron ka. Oo, ginagawa po namin, ina-accumulate na namin po lahat para po yung pangangailangan mo, bago mo pahanapin sa iba, ibibigay ko na sa iyo. Nandiyan ka na. Yes oo. po. Nabanggit ninyo yung ticketing. Di ba kasi uso ngayon yung online. Napakaraming hindi makapag-avail nito mga online, yung mga e-tickets na ito. Paano bumili niyan? Meron naman, can afford naman, may mga credit cards, pero nagkakaproblema sa mga system. Bakit bentaha na sa GPRS kami pupunta? Kasi po ang ginawa po namin, since direct naman po kami sa mga airlines, ang ginawa po namin kasi kinonsolidate namin lahat ng airlines na to. Kasi meron po tayong IT company, which is yung Anlitech po. Kinonsolidate namin lahat ng platform na yan into one system. Kaya yung mga tao natin, pag nag-search po sila ng flight, isang search lang nila, lahat po ng airlines sa buong mundo, pwede po nilang makita. Makikita nila yung presyo from lowest to highest. Hindi sila magbubukas ng kung ano-anong website, isang website lang sa GPRS lang, mapipili nila ang presyong pinakamura. Tapos yun yung bibilihin nila. So talagang, big deal yung makukuha namin doon. Magandang deal na. Opo, kasi yung ginawa po namin, yung income po namin, ginawa namin, yun yung discount mo. Oh, Ganun po. Yung maliit lang po yung natira sa amin pang maintenance system, pero the rest of our income, yun yung nagiging discount mo. Ganun po siya. So Kaya yung nagiging income po siya ng OFW. income na ng OFWs, ka-share mo na siya. Opo, para naging part, since ginagamit mo to, dati mo lang ginagamit, ginawa po namin, dito na lang gamitin mo. Kasi dati ka namang bumibili nito, pag dito ka bumili, Opo. may discount ka na, pwede ka pang maghanap buhay. Oo nga eh. Yung konsepto ng paghahanap buhay, yun ang susi doon eh. Opo, kasi naniniwala po ako sa konsepto na di baling maliit ang kitain mo sa isang transaksyon, ay importante. Maraming taong pwede mag-promote sa'yo. Exactly. Kasi ibig sabihin po, yung negosyong binuo mo, Oo. di ba, maraming mo, na-share mo sa mas maraming tao, mas maraming gumamit. So, maliit lang income mo, pero marami kang natulungang tao. So, may ticketing tayo dyan, remittance, okay na. Yung loading, paano po yun? Gumawa rin kami ng isang platform kasi 'di ba hiwa-hiwalay talaga yung si Smart, Globe, and Sun, 'di ba? Ginawa ko namin, nag-create po kami ng unified system naman sa loading na kahit isang phone lang gamit mo, pwede ka mag-load ng 3 telco. Pwede ka mag-load ng Globe, Smart, and Sun kahit isang cellphone lang gamit mo. So,